Tumango siya na paramang sumasang-ayon. Ganun pa man ay natutuwa rin siya dahil wala siyang nasagasaan na tao dahil sa mga nangyari sa kanila at nakakahiya na. Pinag-isipan ko siya ng kung ano, samantalang iyon naman pala ang kabaliktaran. Mabait naman pala talaga si boss. Saka phony at gentleman. Ikaw, Hestia, ha? Akala ko ba hindi mo type yang boss mo? Bakit parang may iba pang dahilan kung bakit bet mo dyan tumira? Tanong ni Danica at tila na guilty siya. Hindi siya nakasagot kaya parang mas lalong naghinala. Ito. Ano? Totoo ba? Actually, Danica. Ano? Oh my God, sigaw nito sa kabilang linya. Kaya hindi niya napigilan na matawa. Don't tell me, may something sa inyo. Nililigawan ka ba? Niya? Napaisip siya, hindi naman siya nililigawan. Nito. Sadyang mabilis ang nangyaring. Pagdakma ay mabilis ang mga pangyayari. Hindi niya nga alam kung seryoso ba talaga ito o may balak na ligawan siya. Hindi niya ako nililigawan. Pero kasi, ewan parang may something. Oh my God. So may nangyari sa inyo kahit hindi kayo, sigaw ulit na tanong nito kaya. Naman ay kinailangan niyang ihiwalay ang telepono sa kanyang tainga. Muli siyang napakagat sa kanyang labi. Wala pang nangyari sa amin. Oh. Meron pero. Oh my God. So meron nga. Teka kasi patapusin mo muna ako, Anya. Lalo pa at sigaw ito ng sigaw at ayaw muna siyang pakinggan. May nangyari. Pero yung hindi kagaya ng nasa isip mo, may nangyari. Is first base ay. Dalawaan di base. Oh God. May paganon. Paanong dalawaan li? Base na? Nagpahawak ka na? Hindi sinasadya yung nangyari. At mabilisan lang, more on kissing lang. Anong klaseng kiss, Hestia? Saglit siyang napahinto tila naalala ulit ang mga nangyari sa kanila. Yung alam mo na. May tong. Anya pa habang nakakagat sa ibabang labi niya. Ay shit. Chinupa mo na. Napakunot ang noo niya na tila narinig niya na ang salitang iyan kay Danica hindi niya lang maalala kung ano ang ibig sabihin. Chinupa? Anong chinupa? Hala, di ano ay yung ano niya? Sinubo mo? Dinilaan mo? Pinutukan ka sa bibig? Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Tila na-imagine niya kasi sa kanyang isipan ang mga sinabi nito kahit wala pa naman nangyayari na ganon. Hoy, ano ka ba? Sabi mo kasi dalawaan di base. Nasa dalawaan ni. Base iyon. Hipuan, hawakan, tsupaan. Napailing siya, halos mamula pa rin ang kanyang mukha dahil sa mga naiisip. Wala. Pang ganon. Pero naghawakan na kami. Kahit saglit lang. Ay patay kang bata ka, hindi pa tapos iyan. Pupusta ako sayo. At sa kalansay ng mga naging ex ko. Maisusuko mo iyang bataan mo. Bago matapos ang buwan na ito. Baka nga hindi. Buwan baka linggo lang. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi. Alam niyang nasa edad na siya at para bang handa na siyang ibigay, ngunit iniisip niya na baka nadadala lang siya sa bugso ng kanyang damdamin. Sinabi niyang ayaw niyang maging tanga sa pag-ibig pero parang ganun na ang nangyayari. Ayaw niyang isipin ng kanyang boss na easy to get siya. Ngunit ngayon pa ba? Ngayon pa ba na nakakalimutan niya ang mga itinanggi niyang karupukan kapag nakikita si Raven? Sa totoo lang ay parang ayaw niya pa rin pumasok sa isang relasyon lalo pa at ang dami niyang iniintindi. Isa pa, sino siya para isipin na seseryosohin siya nito?
Ang layo ng estado nila. Sa buhay. Actually, Danica. Ayoko man muna. Sana makipagrelasyon. Actually. Parang hindi. Kung nga dapat isipin ang bagay na yun dahil hindi rin naman ako sure sa kung ano ang habol ni boss sa akin. Para sa akin, I just wanted to experience lang yung pakiramdam na kilig-kiligin. At ito, hindi naman ako malibog. Alam ko ang limitasyon ko pero tumutupi ang tuhod ko kay boss. Patay na, natawa ito mula sa kabilang linya. I know kung ano iyang nais mong ma-experience. Mukhang gusto mo lang din mag-experiment. Landi-landi lang. At believe me, mas masarap lumandi lang kaysa sa makipagrelasyon. Ganun na nga siguro. Hanggang sa hindi niya sigurado kung ano ba talaga ang nasa pagitan nila ay magpapadala muna siya sa kaharutan nilang dalawa. So kamusta kayo ngayon? Magkasama kayo? Baka naman nakakaistorbo kayo? Tanong nito at muli siyang napailing. Hindi, busy kami maghapon at halos hindi nagkasama sa office. Pero ewan, parang hindi. Kasi naging maganda yung nangyari sa amin. Kaninang umaga. Aniya at nalala ang nangyaring pag-iwan ni Raven sa kanya at ang hindi pagpansin nito sa kanya. Ayan, Hestia ha? Mukhang inaraw-araw. Mukhang mabubuwal na iyang lagusan mo. Mamayang gabi. Hindi, mukhang inis siya sa akin. Kas. Parang namula ang pisngi niya. Kanina. Kasi naninigas na, kaso pinigilan ko siya kasi late. Na kami may meeting niya. Ay putik. Sa oras ng paglandi, umiral. Pagiging sekretary. Haha, may inis talaga iyon. Binitin mo eh. At mukhang kaya nga hanggang first base lang kayo at semi-dalawa and D-base ay dahil binibitin mo? Parang na-guilty siya sa sinabi nito. Pero, parang kahit naman na-curious siya sa mga bagay-bagay ay papayag na siyang magpasakop. Parang hindi pa siya kahanda. Lalo pa na sa kanyang isipan ay baka hindi magkasya. Masama ba na binibitin inosente niyang tanong? Napahalakhak si Danica sa kabilang linya. Oo naman, bukod sa nakakabitin. Nakakinit ng ulo iyon. No wonder kung bakit. Kamo ayaw kang kausapin. Saka, masama sa lalaki ang nabibitin. Marami pa siyang hindi nalalaman kaya. Naman ay mabuti na lang at maalam si Danica. Sa mga ganitong bagay lalo at may kasintahan. Na ito at malamang sa malamang ay malalim. Na relasyon ito sa kasintahan para gawin ang mga bagay na hindi kalimitan ginagawa ng hindi magkarelasyon. Ha? Talaga ba? Pero paanong masama sa lalaki, inosenteng tanong niya. Abal syempre, masama sa kanila iyon. Sasakit ang kanilang puson. At kapag ang lalaki ay pinigilan na lamang at hindi inilabas ang katas na dapat ilabas ay baka magka-cancer sila. Si tight. Kaya naman ay importante iyon. Bigla siyang kinabahan, napaisip kung iyon din ba ang naramdaman ni Boss Raven kanina. Naalala niya kanina na sinabi nito. Nasasaktan ito dahil sa kanya. Hindi ba dahil sa ginagawa niyang pagbitin sa binata? Hala! Paano naman kasi? Paano kung hindi pa ako ready na makipag-sex? Parang hindi ko pa kaya. Napalabi siya, saka baka mabuntis ako. Alam mo naman na hindi pwede. Lalo pa at nakasandig ang pamilya ko sa akin. Gagi, hindi naman kailangan na mag-sex. Kayo. Ang importante ay mailabas ang dapat. Mailabas. Di kung hindi pa pwede ipasok aba. Pwede naman sa labas. Sabihin mo sa boss mo. Alam niya na iyan for sure ang gagawin. Napalabi si Hestia at inisip ang mga sinabi. Napayo ni Danica sa kanya. At simula nga ng
Matapos ang pag-uusap nila ay wala na siyang. Inisip kung paano kakausapin ang kanyang boss. Na mag-sorry dahil nabitin ito kaya. Galit. Hay naku, Hestia. Itigil mo nga ang mga bagay na iyan. Ang dapat na iniisip mo ngayon ay ang mga bayarin mo, saway niya sa sarili. Bago inalis sa kanyang isipan ang kanyang boss pagkatapos ay binuksan ang kanyang laptop para ayusin ang nito para bukas. Tutal wala pa naman ang kanyang boss at plano niya na hintayin ito hanggang sa makauwi. Ay tatapusin niya muna ang ilang trabaho. Nagtipa siya sa kanyang laptop ng ilang saglit. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Nakita niya na si Raven yon at hindi man lang kumatok. Boss. Hindi ito sumagot bago niluwagan ang kurbata sa kanyang polo at lumapit kay Hestia. At nang makalapit ito ay hindi na siya nagulat. Nang biglang halikan nito ang labi niya sabay bumulong. Now, when my work is done, can I be with you? Ani ni Raven habang nakaupo na sa tapat niya. Isinilid ni Hestia ang ilang hibla ng buhok niya sa kanyang tainga bago sumagot. Akala ko nga galit ka eh. Bukod sa iniwan mo ako. Kanina sa countertop ay hindi mo ako pinapansin sa opisina. Gumuhit ang pilyong ngiti sa labi ni Raven. I'm not mad or upset. It's just. Napabuntong hininga si Raven. It's just. I'm controlling myself na hindi maakit sa iyo at baka hindi na tayo magtrabaho. Grabe ka naman boss ha, anya pa. Bago hinawi ito, ngunit mas lumapit pa si Raven. Hindi naman sa napaghahalataan na mahilig ka. What? Do you think we're done? We ain't starting yet, Hestia. So now that our work for today is gone, are you ready? At dahil sa tanong ni Raven ay napalunok. Nang laway si Hestia. Mukhang mapapalaban siya. Ibibigay niya na ba ang katago-tagong binhina? Pinakaingatan niya. Muling hinalikan ni Raven si Hestia, ngunit bago pa man lumalim iyon ay agad niyang pinigilan ang kanyang boss. So, boss, hindi ka galit sa akin. Napakunot ang noo nito. And why should I be mad at you? Ikaw itong hindi ako hinintay. Iniisip ko na galit ka sa akin sa sandaling ito. Napaupo si Raven sa tabi ni Hestia. Malapit pa rin ang mga mukha nila sa isa't isa. Iniwan mo ako kanina, then hindi mo ako pinapansin. Saka kaya lang naman ako hindi sumabay dahil baka may iba kang lakad. Sumilay ang ngiti sa labi ni Raven. I'm not angry or upset. I am trying to focus, to finish everything. Sinabi ko sa'yo na pinipigilan ko ang sarili ko when you're around. And after what happened to us? Alam ko na wala akong matatapos kung sakaling mananatili lang ako sa office. Nakasama kita. Ang kanina nga, di ba? Kaya tayo nabitin dahil we have work to do. Now, I think hindi na tayo mabibitin pa. Napakagat sa labi si Hestia samantalang si Raven at magbabadya na naman sana na. Humalik ngunit nagsalita ulit si Hestia. Boss, masakit ba sa puson mabitin tanong niya? Hindi inaasahan ni Raven na itatanong iyon ni Hestia, ngunit napangiti siya at hinaplos ang pisngi nito. Yes, sometimes. Kanina sa ginawa natin, sumakit puson mo? Hindi alam ni Raven kung sasagutin niya ba ito o dapat niya pa bang ipaalam ang kanyang ginawa upang mapawi ang sakit ng puson niya. Yeah, but I did manage it. Sorry, malungkot na sabi ni Hestia. Habang nakalabi. Bakit ka nagsosorry? Kasi nga nabitin ka nga. Tapos sumakit. Puson mo baka magkasakit ka.
Napangiti lalo si Raven pagkatapos ay napahiga sa kama ni Hestia. He really find it cute lalo pa at nagsusori ito. Don't worry. Nagawan ko ng paraan. Paraan? Paano? Pwede ba yon? Pinakatitigan siya ni Raven bago tumango. You just have to release it and I did manage it. Viwa myself. You manage it, buwa, napahinto si Hestia. Habang nakatingin sa mga mata ni Raven na tila. Sinasabi nito sa kanyang isipan ang kanyang nagawa. Oh. You did. Oh. Okay. Halos pamulahan si Hestia ng mukha dahil sa kanyang nalaman. Ngayon ay parang nais niyang magpakain sa lupa dahil sa kahihiyan. Ganoon pa man dahil sa sinabi nito ay inisip niya kung paano nga ba nagawa yun ni Raven. Inisip niya na ang posibleng ginawa nito. Ang pagpapaligaya na ginawa nito sa kanyang sarili. Parang biglang nag-init ang kanyang katawan. Lalo pa na nandito si Raven sa tabi niya tapos ay nalaman niya na ginagawa pala ng kanyang boss ang ganoon bagay. Gaano kaya kadalas? Sino ang nasa isip nito habang ginagawa iyon? It's you, ikaw ang nasa isip ko. Hestia. Napalingon siya kay Raven, inisip kong. Nababasa ba nito ang kanyang isipan o? Sadyang nasabi niya ang katanungan niya ng malakas at narinig nito. Ha? Mas lumapit si Raven at pinakatitigan ang mga mata ni Hestia. It's you, imagined you. Doing it to me, giving my hand, that you are. Touching me, until come. Napakagat si Hestia sa kanyang ibabang labi. Talaga, boss, sa sandaling ito ay tila. Napalunok pa siya ng laway. Tumango si Raven at hinawakan ang palad ni Hestia. Hinimas niya iyon at nang tila may pagnanasa at nagdala iyon ng kilabot sa katawan ng dalaga. Parang may kuryente ang mga haplos ni Raven, parang susi ang mga daliri nito papasok sa kanyang katawan. Dahilan. Para muli siyang bumigay. Boss. Ani ni Raven bago hinaplos. Naman ang hita ni Hestia. Boss, do you Nautal niyang sabibag. Napakagat sa kanyang ibabang labi. Do I want? Tanong ulit ni Raven habang nakatitig pa rin sa kanya. Come on, Hestia, say it. Do you? Muling napalunok si Hestia, lalo. Panangmastilang mag-init ang kanyang katawan. Do you? Do you want it to do it? Do what? Give your hand. Ngumiti si Raven habang nakatitig pa rin kay Hestia, kaya naman ay hinampas siya nito. Boss naman Huwag kang ngumiti ng ganyan ay putik, sigaw niya lalo pa nang hatakin siya ni Raven bago napahiga sa kama. Mabilis siyang kinubabawan. Nahangisi si Raven ang tanong, do you want to do it? Tumango si Hestia at muling kinagat ang labi niya. O nga, kita mong nahihiya na nga. Ako rito Muling natawa si Raven bago ipinagdikit ang ilong nila, pinagmamadan pa rin nito ang mukha ni Hestia na tila sinasaulo yun para maipagkumpara niya sa maaring gawin niya. Mamaya, ang bilis naman ng ulo mo parang kailangan mo na ng dilig. Boss. Napalabi si Hestia. Ang worry ko lang kasi, hindi ako marunong baka. Mabiting ka na naman. I'll teach you, tila nasasabik na sabi ni Raven bago mas lalo pang inilapit ang sarili sa kanya. Nagkakatitigan sila at doon na nga sinabi ni Hestia ang kanyang iniisip. Boss, ang dami kung gustong matutunan. And I want to do it with you, ani ni Hestia. Tumango si Raven at hinalikan ang kanyang pisngi. Then let's do it, marami akong ituturo sa'yo. Dinampian ng halik ni Raven ang labi ni Hestia, mariin at tila sabik na naglaro ang labi
nito sa kanyang bibig. And this time ay sinabayan iyon ni Hestia. Parang kanina lang ay hindi siya marunong humalik. Ngunit ngayon ay tila nakikipagsabayan na siya sa paraan ng paghalik ni Raven. Tila mas lalong naging mainit ang pagitan nilang dalawa. Kapwa. Napapaso sa bawat haplos ng mga balat nila. Lumalim ang kanilang mga halik hanggang sa dumako ang kamay ni Raven sa loob ng damit ni Hestia, mabilis na sinapo nito ang kanyang dibdib, pinaglaruan ng kanyang daliri. Ang Eugene nito dahilan para mapaulong si Hestia. O, bahagyang itinaas iyon. Hanggang sa masakop ng bibig nito ang isang dibdib ng dalaga. Mahabang napaungol si Hestia nang maramdaman ang mainit nitong bibig sa kanyang dibdib. At mas lalo siyang nahibang ng maramdaman na paglaruan ng dila nito ang kanyang Eugene nang mas paikot-ikutin pa yun ni Raven. Sinipsip at hinila-hila bago lumipat sa kabila at iyon naman ang bigyan ng pansin. Oh. Boss. Itam. Parang naging musika sa pandinig ni Raven. Ang mga daing ni Hestia. Dahilan para unti-unting mabuhay ang bagay na nasa pagitan ng kanyang mga hita. Kaya naman ay mas hinapit niya si Hestia at mas marubrob na hinalikan ito. Nilakasan rin ni Hestia ang kanyang loob. At nagsimula ng igala ang kanyang kamay. Katawan ni Raven. Habang nagpapalitan sila ng halik at dumako ang kanyang mga daliri sa polo nito at inalis isa-isa ang pagkakabutons noon. At nang tuluyan ng mabaklas ang mga butons at tumambad sa kanya ang matikas na katawan nito ay muli siyang napalunok. Parang kumikislap ang dibdib at abs nito at nanghahalina upang haplusin niya. At iyon din naman ang kanyang ginawa. Inihaplos niya ang kanyang kamay sa dibdib nito tapos pupunta sa likod ni Raven at hahalpusin yun habang hinapin pa ito upang mas laliman ang mga halik nila. Sunod ay nagkusa ang kanyang kamay pababa mula sa dibdib nito papunta sa may pusunan nito bago mas bumaba pa at haplusin ang nakaumbok na bagay sa pantalo ni Raven. Napahinto si Raven at tila lasing na. Tinignan siya sa mga mata. Are you sure? Tumango si Hestia at siya naman ang nagkusang humalik kay Raven. Sinil niya ng halik ang labi nito bago ay pinahiga sa kama. Siya ang pumaibabaw kay Raven at hinalikan ito mula sa labi pababa sa dibdib nito. Nagtanim siya ng mumunting halik doon. Pababa pa sa may pusunan nito. Oh. Hestia. Dumako ang kamay ni Hestia sa may pantalo nito upang alisin na ang pagkakabutons at zipper on. At dahil hapit ang pantalo nito at nahirapan siyang alisin ay tinulungan siya ni Raven na maghubad bahagya. Hanggang sa umangat sa kanyang paningin ang nakaumbok na pinakatatago-tago nito sa pantalon. May boxer pa na tumatakip doon. Ngunit ramdam na niya ang init noon sa kanyang kamay. Para namang nahapit ang hininga ni Raven. Nang muling haplusin iyon ni Hestia dahilan para mas lalo iyong manigas. Samantalang ito ay hindi inalis ang tingin sa kahandaan ni Raven. Hanggang sa ibaba na niya ang natitirag tela na tumatakip doon. Tila nanuyo ang lalamunan ni Hestia nang tumalbog ang dulo ng naninigas na ari nito sa pusunan nito dahil tayong-tayo na bumakat sa kahabaan nito ang namimintig nitong ugat at nakikita ang pagkislap sa dulo noon kung nasaan ang butas. At kagaya ng unang beses niyang makita iyon ay muli siyang namanghasa. Labis na laki at taba ng kahandaan nito. Tila mas malaki ito noong nakita niya ito sa bathroom sa unang pagkakataon. At dahil na rin sa natutukso na siyang maramdaman ang init noon. Sa kanyang palad ay tuluyan niyang hinawakan ang kahabaan ni Raven. Oh,
Ma'am, ungol ni Raven kaya naman ay. Napatingin siya sa binata na ngayon ay. Nakatigin rin sa kanya habang hawak ang kahandaan nito. Hindi ka ba nasasaktan? Tanong ni Hestia. At umiling ito. Kaya naman ay nagkusa siyang. Igalaw ang kanyang kamay. Itinaababa niya. Iyon dahilan para mas lalong mapaungol. Ito. FK. Ang sarap, hinaplos ni Raven. Ang mukha ni Hestia, dahan-dahan lang baka. Labasan ako agad. Tumango si Hestia at ipinagpatuloy ang pagtaas-baba ng kanyang kamay, ngunit nahihirapan siya lalo pa at hindi dumudulas ng maayos ang kamay niya. Kaya naman ay yumuko siya at dinuraan ang tiyan nito. Bago muli niyang itinaas baba ang kamay. PK. FK. ST. Yungol na. Malakas ni Raven bago napasapo sa kanyang bibig, binilisan ni Hestia ang kamay niya kaya. Naman ay sinaway siya ni Raven. Dahan. Didahan lang. FK. Lalabasan na ako. Hestia. Alam ni Hestia na pinipigilan siya nito na. Bilisan ang pagtaas baba ng kamay nito ngunit. Nais niyang makita kung ano ba ang mangyayari. Na bukod sa nais niyang makabawi, ay nais niyang makita na labasan ito agad sa mismong mga kamay niya. Kung kanina ay ang isang kamay lang ang gamit niya ay sinamahan niya ito ng isa pang kamay. Pinisil-pisil niya ang dalawang bola nito. Sunod ay ang dalawang kamay niya naman ang bobomba sa iti nito. Hestia. Malakas na sigaw nito. At hindi na nga napigilan ang sarili at siya ay nilabasan. Namamangha ay pinagmasdan ni Hestia. Ang kulay puti na likido na lumabas sa butas ng PES nito at tumilamsik sa kanyang kamay. Ang ilan ay tumalsik pa sa pusunan nito. At sa kanma. Ngunit imbis na huminto ay mas binomba niya pa ang kanyang kamay sa kahandaan nito lalo pa at mas lalong dumulas. Iyon dulot sa pinakawalan nitong katas. Nang tuluyan ng matapos si Raven ay napabagsak ito ng higa. Samantalang si Hestia ay pinagmasdan ang katas na pinakawalan nito. Na bumabalot sa kamay niya. Nakakapaso ang malagkit na katas nito. Napaisip tuloy siya kung anong pakiramdam. Noon kung maramdaman niya iyon sa loob niya. Look at you, ani ni Raven habang hinihingal pa. Let me clean you up. Sunod ay naramdaman niya ang daliri ni Raven sa kanyang pisngi, lalo pa at hindi niya napansin na may ilang katas ang tumalsik sa mukha niya. Boss, ang cute ng sperm mo, anya. Habang tinitignan pa rin ang katas nito sa kanyang kamay. Napangisi si Raven, mas cute pag naging bata yan. Parang mas lalo siyang kinabahan sa sinabi nito. Sinabi niya lang naman na cute ang sperm nito tapos biglang bata ang pag-uusapan nila. Teka, naman. Hindi pa nga nakakatikim. Ang pempem ko parang gusto nang mawasak sa panganganak. Wag naman ganon. Boss. Ano? Hindi pa ako ready sa baby. Anya kaya napangiti si Raven. Inayos nito ang kanyang pantalon. Pagkatapos ay kumuha ng wipes upang punasan ang kamay ni Hestia. Alam mo naman na ang pinagdadaanan. Kung ngayon, papatayin ako ng magulang ko. Kapag nabuntis ako. Sabi niya pabago. Napayuko. I know. Sinabi ko sa'yo na nais kong maranasan ang mga bagay-bagay sa'yo. Pero, natatakot ako. Kasi hindi pa kaya ng bahay bata ko. Paliwanag niya pa sa binata. Nang maupo ito pabalik sa kanya. Boss, pwede ba yung ganon? Kasi maraming bagay. Esagech puto ni Raven bago dinampian ng halik ang labi niya. You don't have to explain. Hinaplos nito ang pisngi niya bago
Pinakatitigan siya sa mata. Nagjo-joke lang. Ako. And alam ko ang bagay na iyon. Don't worry. We'll take this slowly. We will not do it until you're ready. Paninigurado pa nito sa kanya. Hindi iyon inaasahan ni Hestia. Lalo pa at dahil hindi naman sila ay inaasahan niya na. Ipipilit sa kanya ni Raven ang mga nais nitong gawin. Pero ito naiintindihan pa siya. Nagpapasalamat siya at hindi ito nagmamadali na umiskor sa kanya kahit pa naman na itinuloy-tuloy nila ang kanilang paglalandian. As long as you're living with me, I'll let you experience living in a fantasy feels like. Hala! Parang may kung anong likido ang bumasa. Sa panty niya nang sabihin yon ni Raven. Boss, grabe naman yung fantasy. Baka hindi ko kayanin. Ani niya pa. Tumaas ang sulok ng labi ni Raven at hinalikan ang labi niya. Kaya mo, iyan, sabi pa nito bago hinapit siya. Now, it's your turn. My turn. Saan? Matapos linisin ni Raven ang kamay niya ay pumaibabaw ito sa kanya. Hindi sila hubad. Nakasuot pa rin ang pantalon nito na bahagyang nakababa. Siya ay nakasuot pa rin ang kanya na t-shirt, ngunit mukhang hindi. Pagtatagal ay mawawala na rin yun. Lalo pa na. Kahit na nilabasan na ito ay mukhang hindi pa rin ito tapos sa kanya. Muling siniil ni Raven ang kanyang labi. Muling nagtagisan sila ng halik dahilan upang mag-init muli ang pagitan nila. Napaungol si Hestia nang halikan siya ni Raven sa kanyang leeg bago ipinasok ulit nito ang kamay sa loob ng kanyang t-shirt upang pisilin at paglaruan ang kanyang dibdib. At habang hinagawa iyon ni Raven ay bumalik ang labi nito sa kanyang bibig at marahan na kinagat ang kanyang labi. Boss. Mabilis ang pangyayari. Hindi akalain ni Hestia na sa isang saglit ay aangat si Raven. Kasabay ng kanyang suot na shirt. Bumalandra. Sa harapan nito ang kanyang hubad na ibabaw. At ang malusong niyang dibdib. Halos. Pamulahan siyang mukha at sinubukan na takpan ang kanyang mga dibdib, ngunit pinigilan siya ng kanyang boss. Hinatak siya nito paibabaw at mabilis na sinakop ang isa sa mga UG niya sa bibig nito. Habang yakap-yakap siya. Boss. Tila isang sanggol ito na gutom na gutom. Habang nakakulong ang dibdib ni Hestia sa kanyang bibig habang mapusok na sinususo ang dibdib nito. Samantalang si Hestia ay napaungol na lamang habang nakaawang ang bibig at nakatingala upang mas bigyan ng laya si Raven sa ginawa nito sa kanya. Dumako ang kamay niya sa ulo ni Raven, inilandas ang kanyang mga daliri sa buhok nito. Hinahapit habang nakahawak sa buhok nito. Patuloy pa rin ang kanyang pagungol hanggang sa yumuko siya upang tignan ang ginawa nito. Nakatingin din ito sa kanya habang ang dila nito ay pinaglalaro na ang kanyang dibdib na pinagdikit pa nito. Pareho. Nawala sa wisto si Hestia dahil sa ginagawa ni Raven, tila may kung anong kuryente ang dumadaloy mula sa kanyang dibdib papunta sa kanyang pagkababa na dulot ng pagsipsip nito sa kanyang UG na para bang may inaasahang katas. Dahil doon ay tila mas nag-iba pa ang kanyang pakiramdam. Ngunit umpisa pa lang pala iyon, lalo pa. Nang hindi nagtagal ay naramdaman ni Hestia. Nagumapang paibaba ang kamay ni Raven at pumasok sa kanyang shorts. Boss, nahapit ang kanyang hininga na pinagmasdan si Raven na ngayon ay pababa sa kanya.